Ng COVID-19 crisis sa bansa at ang mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan laban sa pandemya mula sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Mayor Rodrigo Roa Duterte. Ito ang Talk to the People on COVID-19. Good evening, Mr. President. Tagalog ko na lang, ha? Yes, sir. Yun po, magandang gabi po sa inyo, Mr. President, at lahat po ng mga kasama ko sa kabinete. Kakausapin ko lang yung sa presentation. Diretso na tayo sa COVID report. Hindi na dun sa Typhoon Rolly and Ulysses update. Okay. Ngayon pong, ito pong November 23rd, 2020, meron po tayong pangkalahatan na 420,614 total cases at may nadagdag po na 1,799 na bagong kaso. Sa 1,799 na naidagdag sa ating mga kaso, 465 ay galing po sa NCR, 443 sa Region 4A, 224 sa Region 3, 105 sa Region 6 at 562 sa natitirang mga rehiyon. Para naman po sa atin active cases, ang kabuuan bilang as of November 23 ay nasa 25,837 or 6.14% ng ating pong total cases. Sa kabilang dako naman po, ang ating recoveries ay umabot na po sa 386,604, Mr. President. At ang ating recovery rate ay as 92%. Habang ang bilang naman ng mga pumanaw ay nasa 8,173 at ang ating pong case fatality rate ay 1.94%. Next slide. Ito po magpapakita, patuloy po ang pagbaba ng ating mga kaso as seen in our epidemic curve on the screen. Ang DOH kasama po ang mga eksperto ay inaaral pang mabuti ang decreasing trend na ito. Ito ay upang mas magabayan ng lahat, lalo na ang publiko upang mapanatili natin ang pagbaba pa ng mga naitatalang kaso on a daily basis. Layunin din nito na malaman ang iba pang mga measures and interventions na maaaring maisagawa pa, karagdagan sa ating minimum public health standards. Panghuli, bubuo rin ang DOH ng contingency plan upang handa po tayo kung sakaling magkaroon po tayo na tinatawag natin post-holiday season surge in the number of cases. Nais ko pong paalalahanan ng lahat na habang ang bilang ng kaso ay patuloy na pababa, hindi ito dapat na maging dahilan upang tayo ay maging mas maluwag or complacent. Next slide. Sir, sandali, Yes, sir. Sir. I just want to overemphasize the point para makuha talaga ng mga tao. To what do you account for this big number of recovery cases?
Ito pong malaking recovery rate natin na halos 92%, 92% ay dahil po sa dumaan ang panahon, talaga pong ang mga kababayan natin ay naniwala po sa ating pong mga gabay. Yung mga kabiyat. Oho, yung pong ating Washing. Ganon, washing. Ito po yung ating minimum public health standards. Ito po yung pagsusuot ng mask, pagsusuot po ng face shield. Ito po, yung pong paghugas ng kamay ng 20 seconds. Yung pong physical distancing of no less than 1 meter apart. Yung pong pag-disinfect, yung kagagawa lang po ni Senator Bongo, naglagay po ng alcohol. Tayo po, kayo po, Mr. President, maganda po yung halimbawang binibigay ninyo na maya't-maya nakikita po kayong naglalagay na alcohol at ipinapahid nyo po sa inyong kamay. So, mga kababayan, ganito yan. Ulitin ko, importante is that you wear mask, then washing of the hands, tapos social distancing. Kung maaari lang, wag ka na lang lumapit. Ngayon, hindi na uso ngayon na lumapit ka pa. Sa paparating na holiday season, atin pong ipapatupad ang DOH Department Circular 2020-0355. Reiteration of the minimum public health standards for COVID-19 mitigation during the holidays at patuloy ang ating panawagan sa publiko na striktong sumunod sa minimum public health standards habang tayo lahat ay nasasamik sa pagdating ng Pasko at Bagong Taon. Pinaalalahanan ng DOH na narito pa rin ang banta ng COVID-19. Kung kaya po nararapat ang ibayong pag-ingat upang panatiliin ang kalusugan at kaligtasan natin at ang ating mga mahal sa buhay. Nakatala sa Circular 2020-0355 ang mga usual activities na ginagawa sa holiday season, ang kanilang risk level at ang mga karampatang minimum public health standards na kinakailangan gawin upang maiwasan ang transmission ng COVID-19 at hinihingi ng DOH ang patuloy na kooperasyon ng DILG, DOTR, mga LGUs at sa iba pang mga ahensya ng gobyerno upang masiguro ang pagpapatupad ng polisiyang ito at ng atin pong Bida Solusyon Campaign ng DOH, ang Ingat Buhay para sa Hanap Buhay ng PCOO, ang 7 Commandments ng Department of Transportation at ang Bida ang May Disiplina ng Department of Interior and Local Government at sa lahat ng sektor at lugar sa bansa. Ang mga pamantayang ito ay ating pong ibinabahagi hindi lamang para magabayan ang bawat isa sa mga pagdiriwang at preparasyon, kung hindi para rin makapagbigay ng tunay na regalo ng kalusugan, kaligtasan at maunlad na kinabukasan para sa sambayan ng Pilipino. Maraming salamat po, Mr. President, sa pagkakataon. Salamat, Secretary Duque. Countrymen, I'd like to inform you, if you don't know by now, that the Luzon, the island of Luzon has been placed under a state of calamity. And in Davao City, we have reverted back to general community quarantine after an increase of COVID-19 cases. Importante talaga ito. We have to interdict whatever there is para minus-minus yung tao na we can have a lesser cases of COVID if we just follow, and then there's a prompt medical attention given to those who are affected with COVID. I will ask now, tapos na tayo doon sa COVID. So, nandyan yung COVID, nandyan yung pasyente, nasabi na ni
ilan at ilan ang gumagaling. Now, ang pag-usapan nito natin ngayon, we'll talk about what happens next. What's next? Next is we go for the vaccine na para may turok doon sa mga tao para magkaroon ng immunity. And General Galvez has the facts and figure to give it to you. So, magandang gabi po sa ating lahat, ating Mayor, President, sa ating Secretary at co-secretaries. Bali po, Mr. President, meron po tayong 17 na vaccine na ina-analyze. And then, ito po yung sinabit po natin noon dati ng ating vaccine expert. Sa 17 po nito, siyam po dito po ang nasa phase 3 trial at 5 magta-trial po dito sa Pilipinas. Kasama na po ang Sinovac, ang Hansen. Ang Hansen po yun ang Johnson & Johnson. And then Gamaleya, AstraZeneca at saka po itong Casino. China rin po ito. Ito po, maganda po itong naging development, Mr. President, when you approve the procedures and strategies na magkaroon po tayong tinatagwag na advanced market commitment. Sa ngayon po, pwede na po tayong nagne-negotiate na po tayo sa 4 na malalaking kumpanya. Kasama na po ang Sinovac from China, ang ating yung AstraZeneca at saka po yung Pfizer. Sa AstraZeneca po, pwede na po tayong magkaroon ng tinatawag na advance commitment by November. Meron po tayong tinatawag na negotiation at ang kanilang quota po malaki po na 20 million doses. At nakita natin ang AstraZeneca po maganda po dahil kasi non-profit po ang sa kanya at saka pinakamababa po yung kanyang presyo. More or less $5 lang po. At medyo maganda na po ang discussions at medyo nagkano po tayo sa contracting at saka financing. And most probably kasama rin po dito ang tripartite agreement ng ating mga business sector. At inano po namin before November 30 po magkakaroon na po tayo ng tinatawag na pirmahan ng MOU. At ito po ay ina-undergo ng DOF, ng PSDBM at saka ng ating mga diplomatic na dito si Yusek Borge. At sila po ang tumatapos po ng mga legal terms ng tripartite at saka multilateral agreements po natin. Maganda po ito, Sir, dahil kasi ang ating pong fund manager at saka yung tinatawag nating procurement agent, yung Asian Development Bank po. Kaya po maganda po dahil kasi ito very transparent ang ating mga negotiations at maganda po dahil kasi parang G2G na rin po ang ginagawa natin dahil katulad po ng nangyayari sa AstraZeneca, pumunta po dito ang kanilang minister, kanilang pong foreign minister at nakipag-usap po sa amin ni SFA, ni Secretary Locsin at saka ni SOH at handa po sila na pagka nag-roll out po yung kanilang kumpanya doon sa British government. Pupunta po rito yung mga military at saka yung mga logistic personnel po nila para tulungan po tayo mag-roll out din dito. Kung just in case dumating po yung tinatawag nating nagkaroon po tayong kasunduan with AstraZeneca. Kasi ang AstraZeneca po ay Oxford at saka yung British government po ang nag-ano po sa kanila. At sila po ay kasama sa mga facility na sinasabi nga natin kailangan magkaroon ng equitable access sa mga mahihirap na mga countries. So yun po ang yung panawagan po natin na talaga pong ito po ay non-profit at saka yung tinatawag na equitable distribution for the poor. Magagawa na po natin, Mr. President, 20 million po. Pwede na nating maano po yun. Na by second quarter kung best case scenario po ay darating na po dito ang vaccine. Ang Sinovac po, ongoing po ang negotiation po natin. Tinutulungan po tayo ng Federation of Filipino-Chinese of Chambers na si Mr. Henry Lim. Nagpunta po sila doon at kinakausap po nila ang bahada para magkaroon po ng magandang negosasyon, particularly po yung sa presyo maibaba po para po ang mangyari ay maging
affordable po yung vaccine na po natin sa Sinovac. At ngayon po yung Finance Department under Yusek Joven ay magkakaroon po ng another meeting, at ito po baka magkaroon po ng tinatawag na G2G na financing. May possibility po, dalawa rin po na pwedeng ADB ang magano po, or ang mangyayari po ay makikita natin na parang financing. Yung tinatawag bilateral financing. At yung yung Johnson & Johnson, kinakausap din po natin, at saka yung Pfizer. Maganda po ang naging po natin sa Pfizer kasi nakita natin 95% po ang efficacy niya. Madali natin kinausap yung kanyang country rep, at napakaganda po maganda po yung kanilang offer, at nakikita ko po ito ang susunod after ng ng Sinovac at saka ng AstraZeneca. Mahal po ang po natin, kung just in case na makuha natin tatlo nito, makakabuo po tayo ng 60 million next year. So ibig sabihin meron na po tayo na magandang mga vaccine na nakita natin na safe, cost-effective, at saka po talaga yung efficacy ay medyo po ang natin, maganda po ang kanilang mga performance. Yung kanila pong mga trial, yung tatawag na phase 1, phase 2, phase 3 trials ay undergoing review po ng vaccine expert natin at saka po ng ating FDA. Habang nagkakaroon po tayo ng negotiation, ay pinapollow up nila po yung tinatawag na clinical evaluation para po tinatawag po natin na yung mapipirmahan niyo po na tinatawag nating emergency use authorization ay yun po ang gagawin po ng ating FDA. At yun po ang sa inyong directive na mauuna po talaga ang ating mga mahirap. At ang gagawin natin pong strategy, dalawa pong strategy po ang gagawin po natin para po maka-recover tayo at ma-contain kaagad natin ang ating pandemic. Gagawin po natin geographical. Meaning ang deployment po ng vaccine para doon po sa mga infected at saka yung mga tinatawag po natin na yung mga epicenter. And then from geographical, magiging sectoral. Meaning, kung sino yung priority natin doon, for example, sa Manila, yung urban poor, uunahin po natin yun. Yung mga vulnerable, uunahin po natin doon. Yung mga sundalo na ka-assign sa NCR, uunahin po natin. At saka po yung mga essential workers. Yung po, mayroong pong impact yung kaagad sa ating economy. At may impact kaagad na makontain po kaagad. So ang strategy po natin, Mr. President po, is geographical, priority ang NCR, priority ang Davao, dahil ang Davao po ngayon, umakit din, priority ang Cebu, priority po yung mga Bacolod, yung mga tinamaan po ng mabigat ng COVID. Para at least ang mangyayari po kaagad, malalaman din po yung efficacy niya kasi talagang dapat po talaga i-deploy yan doon sa mga tinatawag na contaminated area. Kung i-deploy po yan sa mga unaffected area, hindi po magiging effective ang ating trial at hindi po magiging yung evaluation po natin. So yun po magiging strategy po natin na Mr. President na geographical, we will contain first through the use of the vaccine. And then also, yung i-deploy po natin yung inyong guidance na we will target the most vulnerable and the most poor communities na nandun po sa area na tinamaan po. Mahal na President, yun lang po ang report po sa vaccine. Thank you, Secretary. Ngayon, narinig na ninyo, you heard what is the state of the COVID situation from Secretary Duque. Ngayon, narinig na ninyo ang COVID at narinig ninyo na inulit echoed by Secretary Duque again that the first beneficiaries of the COVID would be yung mga mahirap, mga vulnerable, ewan ko kung may mga matatanda kung gusto pa nila. Yun ang yung military kasi I need a healthy military and police. Kasi pag magkasakit lahat yan, wala na akong asahan, wala tayong mautusan kung gawin to, gawin doon. As I have said, try to understand the police and the military. They are really the errand boy of the republic.
kita naman ninyo yung baha sa Luzon, several. Kita ninyo yung military, Coast Guard, lahat na pumupunta na doon, police. And then they have to take care of the law and order situation. So huwag na ninyo pahirapan masyado yung police. Kung wala naman kayong gawin, di matulog na lang kayo kaysa mag-inuman dyan tapos magkagulo. And not only once but many times na madisgrasya yung peace officer just because he intervenes. Itong mga away-away ninyo na inuman. Ponder on the things that they have done so far in the past few days. And you would say that they are really the workers of government. Truly. Sila mauna ng bagyo, sila mauna ng landslide, sila naguhukay lahat. So, you love your police and your military. Let me just also clarify because nandiyan na yung overview, alam na natin kung paano, ilan sila. Tapos si Secretary Galvez gave us the rundown sa COVID, whether or not we will acquire the COVID, and he says we will. So the next thing we do is how to implement. You need manpower or orderly sa police, pero that would be under the General Anyo. So that General Anyo should see to it that the manpower will be provided by the DILG plus the police. Saka yung mga barangay. Marami yan barangay tanod, tapos the barangay council, the municipal mayor. I'm sure that Secretary Anyo would know what to do. Nandiyan yung bakuna, implementasyon, magbakunahan na sino mauna, sino yung sundan na listahan. Nandiyan yan. At malaman mo naman, it's transparent. Mabilang natin yung tusok. Kung ilan yung natusok, yun yung ginastos natin. So, as Secretary Duque has assured you, it will be transparent and it will be good for everybody. Na wala naman masyado tayong unless hindi, may kalimutan ko. God. Meron na tayong overview. Ang problema, diniscuss na ni Secretary Duque. Ngayon, ang gamot, diniscuss na ni General Galvez. Secretary Anyo, is here. He knows that he will have to marshal the forces of the local government to implement the orderly. Kaya sabi ko, police ang nandiyan para orderly. Walang unahan. At true to what you said, Secretary Galvez, unahin yung mga mahirap. Yung sundalo ko, pati yung mga vulnerable. Unahin sila. Pagkatapos sila, tayo na naman. Ngayon, anong sunod? Nandiyan na yung vaccine na target na. Ang pera ngayon, sino magbayad? So, si Secretary Sani Dominguez ang magbayad. Mr. President, may tatlong sources po tayo ng funding. Okay? Ang unang source natin, yung mga multilateral agencies, ADB at saka World Bank. Ang estimate namin, we will have around 40 billion pesos from them.
low-cost, long-term loans. 40 billion from multilateral agencies. Tapos meron po tayong domestic sources of financing. Ang domestic sources of financing, we estimate around 20 billion. So that will come from Land Bank, DBP, and possibly yung mga government-controlled corporations. So that's 20 billion. Tapos, mag-negotiate pa po tayo sa mga bilateral sources. Depende sa source ng vaccine, either England or US or whoever. And ang target po namin doon around 13.2 billion pesos. So ang total niyan is about 73.2 billion financing that it's pretty much almost fixed. Most of it is already fixed. 13.2 billion hindi pa completely negotiated. So 73.2 billion pesos. Ngayon, ang average cost, ang estimate namin sa average cost ng vaccine, around $25. Not per dose, per person. Di ba? Around $25, which is 1,200 pesos, more or less. Some are lower, some are higher. So we don't know yet exactly how much is the cost. But let's say $25 or 1,200. 73.2 billion pesos is good for 60 million people to be vaccinated. Around 60 million people. So that is more or less what we have in line. Ngayon, we'll have to consult with the DOH if 60 million is enough. If 60 million people is enough to be vaccinated. Ang herd immunity po, Mr. President, is anywhere from 60 to 70%, according to the World Health Organization. So if we're able to reach that, we're going to pretty much arrest the spread of this. And mawawala yung COVID-19 sa ating pong lipunan. Can we have a herd immunity there? We will have a herd immunity. That's our goal. Mga 60 to 70% po. So basically, 60 million is okay. And we have the funds for that. 60 billion? Or? 60 million people. 73 billion pesos. Around 73 billion. 73.2 billion. Now, we are through with the resource persons for which this meeting was called. Ano sila? They are very much competent and in their field of specialization. Lahat ito competent and capable. So dito naman tayo sa the incapable. Itong sa dito BIR na tayo. Ang nauna dito sabi ko sa iyo, there's an ongoing purge sa gobyerno ngayon. Sabi ko nga, maybe during the last year of my term, I'll do nothing except to go after people who are into graft and corruption. Marami na po tayong napaalis, about almost 300 na. Rolando Cruz, aywan ko, but he's connected with the BIR. Puro empleyado ito ng BIR. Wala silang address. Rachel Doton, dismissed, grave misconduct and dishonesty. Unremitted cash collection is 406,757.22. Merlina Salise,
dismissed, dishonesty and misconduct. Unremitted collection is 6,278,555. Tapos si Oscar Tahirona, dismissed, unremitted collection of 242,816. Si Rolando Mirasol, dismissed for grave misconduct, illegally obtaining money by deception. Si Marlene Caraos, dismissed, unremitted collection 379,355.26. Si Pilarica Teng, dismissed, unremitted collection 110,000, grave misconduct, gross neglect of duty. Rodolfo Suelo, dismissed, grave misconduct, unremitted cash collections. Mildred Cabral, dismissed, unremitted cash collections of 1,144,807. Emma Mendoza, dismissed, serious misconduct, serious dishonesty and grave misconduct. Unremitted pera, 800,000 plus. Reynaldo Santos, dismissed, unremitted cash collections of 1 million plus. Hilario Buacon, dismissed, unremitted 1 million plus, grave misconduct. May insubordination pa. Hadja Awada T. Ismail, dismissed, unremitted cash collection. Fausto Balmaceda, dismissed, grave misconduct, misappropriated tax payments, demanding high fees and tax payments higher than authorized by law. Corruption rin. Oliver R. Pador, dismissed, unremitted cash collections. Nicolas Aquino, dismissed, misappropriated tax payments, grave misconduct yan. Rolando Mudares, dismissed, unremitted tax collection. Susie Corpus, dismissed from the service, unremitted cash collection. Edmundo Sioy, dismissed, harassment, extortion, and entrapment. Gary Atanasio, dismissed, extortion, harassment, conduct prejudicial to the service. Arturo Buñol, dismissed, entrapment, extortion. Rebecca Viray, dismissed, falsification of certificate authorizing registration. Hermogenes Lavinia, dismissed, extortion, harassment. Adoracion Ganaban, dismissed. Unremitted collections. Marina Asitre, dismissed, unremitted tax collection. Malversation to. Gloria A. Naval, dismissed, unremitted tax collection. Malversation yan. The crime is malversation. Actually, ganito yan.
itong binasa kong dismissal, ano lang ito, administrative. Matanggal ka lang sa gobyerno. Yan lang ang purpose nito. Ngayon, pagdating sa ombudsman, the ombudsman, if he finds na tama yung ginawa sa administrative case, will file the corresponding criminal charge. So dalawa ang harapin mo, dismissal from the service, wala ka ng trabaho, tapos makulong ka. Yan ang nangyayari. No, next week meron pa rin tayo. So tapos na tayo sa customs, marami na, sa immigration, ngayon itong BIR. So ito naman ang medyo talagang, at saka yung petty graft perpetuated almost everywhere, all over the country by itong nasa window ng business permit, yung mga clearances. Diyan pahirapan ang tao. Kaya sabi ko nga sa inyo, if you want to earn money, good money, pag maganda yung kaso, maganda, malaki ang nalugi sa gobyerno. Report it to a person that you trust without giving your number, your name and number, ano. Ang hiningi ko lang ang opisina at kung magkano. Ako na ang mag-follow up. At saka yung medyo maliliit, 10,000. Yung permit mo, pag inabot ng isang buwan, 2 linggo, corruption talaga yan. Business permit, mga fire, police, it should be done on the day of the application. Yan man ang trabaho ninyo. Bakit mahirapan kayo? That's your job. Police, fiscal, court. Ngayon, kung niluloko kayo, hinihingaan kayo, report mo lang sa tao na pagkatiwalaan mo at siya ang mag-report sa 888, magkuha ko na doon. Huwag ka lang magbigay ng pangalan. Ang bigang opisina at yung tingin mo magkano at yung tao. Ikaw, wala ka na. Mag-report ka lang. Doon pa sa tao na whom you trust. That is the way how to do it, because this government is really, noon pa, tama man sila na bakit hindi ko inumpisa noon. Well, alam ko noon. Pero pinarami ko lang para mas marami akong matanggal. Kagaya ng customs, I'd give you a simple story. Galing ako Hong Kong, kasama ko ang asawa ko. Pagdating sa Hong Kong, hindi naman ako nagmamadali. So, inuna yung Pagdating sa customs, wala rin. May sasalubong. Yun ang style doon. So, I would place there maybe a camera or human intelligence na lang. Pinakamaganda. Bayaran ko na lang, nandiyan ka. I'll give you 20,000 a month just to tell me who are the grafter. Kasi hintuan talaga niya. Alam mo, butang ina, makinig kayo ha. Huminto talaga kayo ngayon. Maski ngayon lang. Next administration, fire. Balik kayo sa dati. Wala na akong pakialam. Pero sa paggangayon, huwag kayong maghinakit. Huwag kayong magalit sa akin kasi ako galit rin sa inyo. Pareho tayo putang. Ikaw pa ang galit, ikaw pa magnanakaw. Do not
do not blame anybody except yourself. You brought it to yourself to bear. Walang ibang ano dyan. May maroon pa ba akong kalimutan sabihin? Yes, Secretary. Mayor President, good evening po. Gusto ko lang po magbigay ng updates doon sa direktiba ninyo na tulungan yung ating mga lokal na pamahalaan na naapektuhan ng bagyong Quinta, Rolly at ito namang Ulysses. Kung maalala nyo po, i-share lang sa screen. Noong November 15, nung nagkaroon ng situation briefing sa Camarines, dahil nga inaprubahan ninyo na magbigay tayo ng tulong, kaya po in 2 days time, noong November 17 lang, dahil din sa apela ni Senator Bongo at sa kanyang suggestion na tulungan ng mga LGUs, nag-release po kagad tayo ng 1.5 billion. At ito na-issue natin sa Bureau of Treasury at na-download na po lahat ng pera sa kanila. Kaya po, awa ng Diyos, wala po ni isang LGU. Ito lang po yung, dahil nga po sa apela ni Senator Bongo, tinawagan niya ako after Rolly, ano daw pwedeng gawin sa mga LGUs. Kaya po maalala nyo, nung sa situation briefing sa Camarines Sur, inaprubahan ninyo na tulungan natin ang mga local government units na naapektuhan. Kaya po in 2 days, nag-release po kaagad kami ng SARO at saka Notice of Cash Allocation sa Bureau of Treasury. At nag-issue din ako ng local budget circular kung paano gagamitin yung pera. Next slide. So ito po yung mga natanggap na ng mga local government units natin sa buong areas ng Calabar Zone, Mimaropa at Bicol. Kasi 3 regions ang tinamaan po. Umabot po yan ng 1.5 billion. At nandiyan po ang distribution ng mga allocation na binigay natin sa mga local government units. Kaya tuwang-tuwa po sila, wala pong nagreklamo kahit sa kanila na pinabayaan natin sila. Meron po pong nadagdag dyan, base po ito sa result ng investigasyon ng OCD at ng DSWD. Kaya po dyan natin natansya kung magkano kailangan nila. May buffer po tayo na 500 million, may nadagdag na 10 LGUs pa na bibigyan din natin. Dito naman po sa Typhoon Ulysses, nag-usap din kami at sabi nga ni Senator Bong kung pwedeng matulungan din. So dito po namin, base din sa report ng Office of Civil Defense at DSWD, naglaan din po kami ng 1.5 billion. Same amount lang din po na ibibigay natin. Next slide. Next slide. Yan po. Next slide. So ito po yung damage po na nangyari sa kanila. So katulad din po sa Typhoon Quinta and Rolly, aside from the 1.5 billion, mayroon din pong buffer na 500 million para po kung mayroon pa mga LGUs na hindi na isama sa report, may bibigyan din po sila. So ito po yung sitwasyon natin, ang balances natin sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund. Yan po ang next slide. Ito po yung distribution ng mga augmentation fund na ibibigay po ninyo sa mga local government units. Inintay po nila yan dahil po alam nila na tutugunan natin yung pangangailangan nila. Pag naaprubahan po ninyo, bukas din marirelease po natin sa Bureau of Treasury yung pera para magamit po nila kagad. Kawawa talaga yan. Saan yung papel ngayon? Pagka sinabi nyo lang po, sir, right now, bukas po, marirelease namin. Pero may papel na. Tupalo na lang po yung papel. Really? I-release mo na? Opo. Salamat po, sir. Basta tanggapin na nila. Opo. Next slide. So, yun po. Pero may ano pa ha? May typhoon pa, isa ngayon pumapasok. Yes, Mayor. Handa rin po tayo dyan, Mayor. Wala pong problema. Next slide. Ito na nga po yung balanse natin. Meron pa tayong
10.274 billion sa regular natin na in-dream fund kasi dinagdagan po natin ng 10 billion yan. So a total of 15 billion na ang nadagdag natin dyan. Kay buong na-request yan. Opo. So ang kailangan ko lang po sa inyo, approval ng release ng 1.5 billion augmentation of local calamity funds to LGUs affected by Typhoon Ulysses po. If the papers have been prepared already pending my signature, Actually, you can share with release. me, sir. Share with me, sir. The same memo that I sent to you for Rolly and Quinta po. It's with you now. Ibigay ko lang po sir. I will sign it now. Sige po, sir. So, A little bit later. So ito lang din po ang hinihintay natin, tas tuloy-tuloy lang. Kaya wala po kahit na isang LGU nagrereklamo sa atin na kinalimutan natin sila o tinagalan natin sila kasi pag sinabi mong release din po kagad. Ganito, AMPAC, I think communicated to me that they have already the list of congressmen who are into the business of asking commissions from the contractors. And lumabas doon na ang namimili ng mga contractors para sa kanilang project ng mga congressman. At doon sila kumukuha. Now, how true itong sabi ni Bilica sa PAC is a matter of evidence. Ganito yan eh. Padala niya sa akin, sabi niya, and it is up to me whether I will mention the congressman involved or not. Alam mo, let's go to political law. I have no business investigating congressmen. They belong to a separate organ of government, which is co-equal with the President pati ang Supreme Court. Now, kung itapon mo sa akin, I have no other recourse. Itapon ko rin yan doon sa ombudsman because it is the only investigating agency that has jurisdiction over congressmen. Hindi ako. I cannot investigate congressman. That would be an encroachment of the power of the separation. Hindi ako pwede. So, ang listahan lang ni Bilica, ibigay ko na lang din doon sa ombudsman. Now, whether dito sa akin i-mention ko yung pangalan o hindi, kung wala akong jurisdiction, I'm not trying to wash my hands. I am now dwelling on the law. If I cannot investigate the congressman for itong mga kickback nila sa mga komisyon, sa mga projects sa kanilang probinsya na pinili nila yung mga contractors. If I cannot, contractors here, but Jermaine yan doon eh. If I cannot investigate, tatlohin ko lang kasi sabihin na naman ng media, itong media maghanap ng mali talaga yung kanilang. If I cannot investigate the congressmen, then I have no authority to be releasing their names that they are involved per investigation by the PAC. Kung wala akong jurisdiction, huwag mo akong tanungin dito sino involved yan because the case is not recognizable by my
Ganun ang kaya nasabi ko yan, sinabi ko na kaya ako ang maipit dito, one of these days, pag forward yan, and Belhica has no choice but to forward it being, hindi man siyang ako man. The head of the, yung government, sa department of, sa akin, ako, so magpunta talaga sa akin yan. Na kung sabihin niya, there is enough evidence to prove the case of whatever, ipasa ko yan doon sa, I cannot read. If I do not have jurisdiction, I cannot name them publicly. Wala akong sabihin ko na, hindi sabihin ko na hindi ako natatakot o may kinukuberan ako na congressman. Wala. Wala. Pagdating yan sa listahan, it will be given to me and to me alone. Now, when the time comes, I will ask the Secretary of Justice to review it, but review na cursory reading lang. I said because he does not have the jurisdiction either. He will pass it on to the Ombudsman. Yes, sir. Mr. President, it's not the congressman himself who is being investigated. In a different perspective, Mr. President, if it's a particular transaction being investigated, for example, by the PACC or the Task Force Against Corruption that the DOJ created upon your instruction, and in the course of the investigation, Mr. President, it would turn out that some members of, let's say, the legislature are involved in a particular corrupt practice or transaction, then I think it is within the power of, let's say, the task force or the NBI or the AMLC or the PACC, which are member agencies of the Task Force Against Corruption, to mention this, let's say, members of Congress who are allegedly involved in the particular transaction. So, Mr. President, it's not really the person who is being investigated, but a particular transaction na maaari pong nakasama or may involvement itong any member of the government which is outside the executive department. So I just want to clarify that point. That is why I said I use the germane. Kasi kung itong transaction na ito, involve itong congressman na ito, then itong contractor na ito should be investigated altogether sila. We cannot have a separate because yung findings ng, well, for example, we have jurisdiction over the mga contractor. But kung tapos yung sa congressman, it can happen na different ang decision. Maybe exonerating the congressman or exonerating the contractor and making the congressman liable. Kaya I use kanina germane. If it is the transaction is germane to that particular congressman, so kanya yan. Kanyang sagot yan. Dyan. Ito namang it presupposes that the investigation was conducted because of a questionable transaction. And ang dyan, in this case, germane lang rin dyan ang ng congressman. But he should be there. Ngayon, whether or not they can themselves independently of me release the names, sabihin ko na wag. Padala mo yung listahan sa akin, the result of the investigation.
then I will give it to the Secretary of Justice, to Secretary Guevara, for him to make the proper endorsement to the Ombudsman. Yan ang ngayon, ano pa ba? Wala naman siguro. Itong droga. Anak ng Witing. There are about kaya man kayong mga human rights, magtulong talaga kayo. There are about, if you see the briefer, the persons arrested for the day, hindi magkulang sa 200, 300. That is how pernicious drug is in the Philippines. Ang problema natin, ang kalaban natin dito is the Sinalosa and the Tumbambo Triad. Yan ang problema natin. So organized na talagang may mga factory na sila kung saan, and it's a worldwide business. Kaya tayo, hoy mga putang ina kayong mga human rights. Kung hindi ba ninyo tinitignan yan, it's being posted at the 888 bulletin. Bigyan ko kayo ng kopya. Mabuti pa bigyan ko kayo ng kopya. Convince these people na sa listahan to stop. Kasi sabihin mo, maghinto kayo kay baka mamatay kayo. That is the proper way of doing things. Instead of going after us who are enforcing the law, do not threaten us with imprisonment and investigation because you are trying to pin down an individual, maybe out of bigotry. Pero kami, we were trying to save a nation. Every day, almost 1,000 cases of drugs. Yes, Secretary Anyo. Mahal na Pangulo, Mayor, magbigay lang po ako ng update sa nakaraang anti-illegal drug operation ng ating Philippine National Police this November po, mula November 1 up to November 21. Ang Philippine National Police po under kay General Sinas ay nag-conduct ng 2,946 anti-illegal drug operation at nagresulta po sa pagka-aresto ng 3,646 suspects, kasama po ang 37 na namatay, at nakakuha po ng 50.5 kilos of shabu at 11.7 kilos of marijuana, a street value of 345 million pesos po. So talagang patuloy pa rin po yung paggamit ng droga ng mga ibang mamamayan natin. But ito po ay tingin pa namin. Magbibigay po ako ng update sa inyo kada linggo para po masupaybayan natin ang maigting na paglaban sa illegal na droga. Ano, Secretary Anyo, we do not need really to pronounce it again, but there is a declaration by me based on a proclamation also of President Arroyo before, raising the issue of that a national security matter. That is why kasali na ang military dyan, because if it is in national security, it is now the state, the welfare of the state at stake. That's why hindi lang ito trabaho ng police, national security. Hindi ko naman hindi ko inulit. So the military has to also participate. They have to form some kind of mga
squad yan to ano naman. And just the same, do not be afraid of the threats of the itong human rights. Walang mangyayari sa bayan ko po. Pag umatras ako, walang mangyayari sa Pilipinas sa panahon ko. Gawain ninyo yan sa hindi na ako presidente. Pero wag ninyong gawin talaga sa ano. Now, despite of our dire warnings, sige pa, tingnan ninyo yung briefer. Almost, nakaano doon, prepared by PDEA, almost 1,000 cases anak na. Patay ang bayan ko. So, what is there? What country do I pass on to the next generation? Sa mga anak ko, sa mga apo ko. Ibig mong sabihin, magkalat yan. Sabihin niya, malas niya, ganun talaga ang panahon. Hindi, human rights. You better look for another fight. Yung mga genocide talaga, yung alam niyo kung anong countries. But do not tinker with the drug problem in the Philippines. This is mine and mine alone. Now, yung mga police pati military, sinabi ko naman, just follow the law. About the only thing that you are really allowed to kill is when your life is in danger. Pero por Diyos naman, marami na akong pulis na matay. Ayaw ko yan. Nagagalit ako sa pulis na patay. Sabihin ko, bakit hindi mo iununahan? You are the arresting officer. You must be prepared. Pero alam mo, sa totoo lang, in the convention sa Chiefs of Police of Europe and America, any overt action na parang magbunot ka, because kasi doon Bombay, yung grapple or something inside your clothing, that is enough for the police to shoot you dead. You check it out with the police authorities. Nabasa ko yan, matagal na. Pinadala talaga sa akin. Was one of those given a copy. Kaya kayong mga sa military armed forces, help us because we are being flooded with drugs. Our enemy is the Senyalosa and the Bambo Triad. And of course, our enemy also includes the human rights. Hindi lang sila, hindi talaga kalaban na patayan. So they're out to discredit, they are out to send to prison somebody who's doing his work. Huwag kayo matakot. Akin yan, as I have said before, yung mga issues sa human rights, that is mine and mine alone. You just say that you follow the order. And rightly so. Kung anong utos ng presidente yung commander-in-chief and for the police because he is the chief of executive, sumunod kayo. Huwag kayong matakot pumatay. Hayaan mo yung human rights. Basta you do it in accordance with law. Again, about the only time that you're allowed to kill is when your life is in danger. I have said that so many times. I'm saying it again tonight. So, that is all for sa inyong mga kababayan ko. Naibigay na namin sa inyo ang report namin. We hope to see you again next time. I hope everybody is safe and well. Salamat po.